plus pamper time ni Habila kaya tara, samahan nyo kami. Pagkagising ko nga dumiretso na agad ako sa kusina para makapag-prepare ng aming uulamin. Bali, hiniwa-hiwa ko na nga pala yung ampalaya at naglagay lang ako ng tubig na may asin at binabad ko nga. Hindi ko sure kung ganito yung ginagawa para mawala nga yung pait ng ampalaya. Kung alam nyo nga mga mare kung paano mawala yung pait sa ginisang ampalaya, pa-share naman at pa-comment na lang po sa baba. Masarap ngang kapartner nitong ginisang ampalaya ay yung pritong isda, kaso etong meatloaf nga yung nire-request ni Papa. Kaya pagkainit nga ng pan mga mare, isa-isa ko nang nilagay. Bali, ang gusto ko nga palang luto dito ay tostado. Mas crunchy kasi mga mare at mas napaparami talaga yung kain. Pagkatapos ko nga makapagprito ay magluluto na ako nitong ginisang ampalaya. Bali, nagsangkotsa lang ako ng sibuyas, bawang at etong kamatis. Nung golden brown na, naglagay na ako ng ampalaya, magic sarap at ng paminta. Naglagay nga rin pala ako ng konting tubig at nung naluto na nga yung ampalaya mga mare, naglagay na ako ng itlog. Hinintay ko nga lang palang kumulo at eto luto na ang ginisang ampalaya na may itlog. At dahil marami pa nga kaming natirang leftover rice ay eto na nga lang yung lulutuin ko, bali isasangag ko nga. At eto na nga yung aming pananghalian mga mare. Anyways, pagkatapos nga pala namin makakain ay nagbihis lang kami dahil eto na nga yung araw para sa pamper time ni Habila. Papagupitan na nga namin siya dahil hanggang puweta na nga yung buhok niya at sobrang haba na. Sa Angono nga kami nagpapaayos ng buhok mag-ina, ang kaso sobrang layo nga mga mare at hindi nga kami nakakapunta dahil sobrang busy nga. Kaya dito na lang sa salon na medyo malapit nga sa amin dahil dito rin naman ako nagpapaayos ng buhok minsan at nagpapaayos ng kuko. Buti na lang talaga at napakabait ngang ayusan nitong si Habila at hindi nga kami nahirapan. Hanggang balikat nga pala yung papagupit namin sa kanya dahil napakabilis ngang humaba nitong buhok ng bata. Pinalagyan ko na nga rin pala siya ng bangs para hindi naman siya magmukhang mature. Madalas kasi na napagkakamalan nga na 5 taon na si Habila pero ang totoo mga mare 3 taon pa lang po siya. Eto na nga pala yung buhok niya after magupitan, medyo natutulala pa nga ang bata dahil hindi makapaniwala sa ayos ng buhok niya. Anyways, fast forward na at nakauwi na nga kami sa bahay. Bali, eto na nga pala yung buhok ni Habila nung inayos ko. Mukha namang happy nga ang bata sa pamper time niya dahil nabawasan nga yung bigat ng ulo niya. Char! Bali, kumuha nga pala ako ng isang parcel at nagbukas na ako dahil medyo natatambakan na naman ng mare nyo. Eto nga pala yung multifunctional splint from Hodek. Bali, 2-in-1 hair straightener and hair curler nga pala to mga mare, pero sobrang lightweight lang. Maliit lang din siya at napakabilis ng uminit nito mga mare, kaya napaka-easy lang din gamitin. Dahil nga maliit siya, perfect nga itong dalhin pang travel-travel. Sobrang cute din ang color nito. Anyways, kung gusto nyo nga pala, ilalagay ko sa yellow basket or sa comment section yung link.